Tatanggap po natin. Na lagi po natin sasabihin sa Panginoon, salamat kasi buhay pa tayo ngayon. Nagpupuri po tayo ngayon. Presence po tayo ngayon. At naglilingkod po tayo ngayon. Sa labas, sabi nila, hawak mo ang beat. Kay Lord, hawak mo ang faith. Amen po, purihin ang Panginoon at tayo naman ngayon. At tayo po'y manalangin. Muna mga kapatid, kung natin ating maulot. Tayo po natin verse 5. Sino dito ang may favorite verse na ito? Magmukhang pera at masiyahan ka kung ano ang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Sige, magkapunta po tayo. Happy Fiesta po sa ating lahat, Barangay Diwi. At God bless po sa ating lahat, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon, salamat muli at tinako tayo sa lugar na ito. Mga kapatid ko, wala tayong ibang gawin kundi magpatuloy lang tayo sa paglilingkod. Kasi alam po natin, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Nararanasan natin ang iba't ibang pagsubok, nararanasan natin ang iba't ibang problema. Pero wala tayong ibang gawin kundi kapit lang tayo sa Panginoon. Amen po? Sabi ko nga, hawak mo ang beat, hawak natin ang faith. Wala tayong ibang gawin kundi maglingkod tayo sa ating Diyos na buhay kasi siya po yung Diyos na nagbibigay ng kalakasan po sa atin. Kasi wala tayong magagawa kung wala tayong Panginoon. Sabi niya sa John 15 verse 1, ako yung puno ng ubas at kayo yung mga sanga. Pag hindi daw tayo nakupong sa puno na yan, wala tayong magagawa. Kaya pilitin po natin na iugpong yung ating sarili sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Brother CG, mga kapatid, tignan po natin. Estudyante lamang po siya, dami po siyang pangarap sa buhay, dami po siyang ambition sa buhay. Bakit? Nakita niya yung kanilang kalagayan nung sila po ay bata hanggang sa ngayon kasalukuyan. Pero, nang dahil po sa pagsusumikap, walang bagay naman na pinagdadaanan ng tao na hindi niya mabot pag ito'y pinagsisikapan. Tatandaan niyo po yan, lalo-lalo na pagkasama mo ang Diyos. Hindi ka makahirapan sa buhay pag kasama mo ang Panginoon. Kahit anumang dumating na pagsubok, ang importante kasama mo ang Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi pababayaan lamang. Panahon ng crisis, tingnan niyo po yung panahon ng crisis. Ngayon, nagugutom ba kayo? Ngayon, hindi ba kayo kumakain? Ngayon, hindi ba kayo nakakabayad ng kuryente, mga kapatid? Ngayon, hindi ka pa rin nakakarating sa gawain. Sabi nga nila, mga kapatid, yung iba takot magbakasyon kasi mahal ang gasolina. Pero pag nagbakasyon, mga kapatid, ang dami namang palang pera. Nakita niyo mga kapatid, yung kasiyahan sa mundo, pesta po natin yun. Sabi nga niya ito, tradisyon lang po. Tradisyon lamang po yung pesta. Ang tunay na pesta kay Lord. Araw-araw pesta sa Panginoon. Araw-araw ay Pasko sa Panginoon. Magpuri ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Araw-araw ay pesta. Kasi gusto nila, happy ka. Lagi tayo masaya kasi sabi ng Panginoon na walang buwag sa langit ang taong malulungkot. Kaya tayo dapat tayo magsaya kahit na panahon ng crisis kasi sabi niya, nalaganap ang kahirapan. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Wala tayong ibang gawin kundi magpuri. Sabi nga ni Sister Isang pala, di ba? Sabi nga ng mga kapatid, wala siyang hiniling kay Lord kasi gusto niya magbakasyon. Basta maganda ang hangarin mo kay Lord, ipagkakalog po niya. Tatandaan niyo po yan. Huwag kayong mag-inawan o humiling kay Lord. Basta magandang bagay. Pagkakalog ng Diyos po yan kasi ang Diyos natin ay mabait. Amen po? Kaya punta po tayo sa ating topic. Sabi niya, be contented of what you have. Ano ba meron tayo ngayon? Ano ba meron tayo? Sino dito maraming pera? Walang maraming pera. Amen po? Sino dito katamtama ng pera? Wala pa rin. Sino dito walang pera? Wala pa rin. Sino dito mukhang pera? Wala pa rin. Nagsisinungaling kayo kay Lord. Yan masasabi ko. Kaya sabi niya sa Book of Revelation, walang bahagi sa kanan ng langit ng mga tao. Sinungaling. Lahat dito, lahat ng may pera, masabi namin. Yan pala eh. Kaya magpaan kayo, humingat kayo ng tawag kay Lord. Amen po, bago tayo patawarin ng Panginoon. Sige, punta po tayo sa ating binasa. Huwag kayong magmukhang pera, masiyahan kayo kung anong nasa inyo.
Unang-una ang nasa ating mga kapatid, ang dapat nating panghawakan ngayon yung pananampalataya. Yan yung pananampalataya na kailanman, sabi niya, hindi matitinag. Kaya sabi niya, mga kapatid, sa book of 1 Corinthians 15 verse 58, ano sabi niya, mga kapatid, huwag kayo matitinag. Ang daming laban sa mundo. Lahat naman tayo, ang daming labanan, amen? Lahat tayo, ang daming labanan. Labanan spiritual, battle of the poverty, mga kapatid, battle of the crisis. Ang daming laban sa mundo. Pero ano sabi niya sa book of Ephesians, isuot mo ang kasuotan pandigma. The armor of God. Ano po yung armor of God na tinutukoy mo yan? Walang iba kundi ang tabak, yung salita ng Panginoon. Yan yung sandigan natin, yan yung sandata natin, yan yung magpapalakas sa atin. Dahil po, ang salita ng Diyos ay buhay. John 1:1, sa pasimula pa lamang andun na salita. At ang salita kasama ng Diyos, at ang salita ay, kung kasama mo ang salita ng Diyos, huwag kang mag-alala. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen po? Kaya mga faith, we are the survivor in this world. Hindi ka makakasurvive sa mundo ito pag hiwalay ka sa Panginoon. Kailangan mga kapatid, isalin natin lagi ang ating sarili kay Lord. Sabi niya sa book of Romans 12 verse 1, sabi ni Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo nito, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip at ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay. At ito yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Amen po? Ano pa mga kapatid? Sige, lagpas po tayo. Why